kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka, magpa-neuropsychiatric exam ka, or any other exam na mag-relate sa competency mo to lead. So, dapat kapag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo kaagad yung sarili mo for drug test. Naniniwala ka ba na gumagamit talaga yung first family? Bigyan natin ng lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. At may panibagong hamon, magpapa-DNA test daw si Senador Amy Marcos. Ito na naman tayo sa hair follicle test ng first family na. Kung gusto niya magpa-DNA, di go ahead. Go ahead. Pero hindi po pakikinggan kung anumang hamon ang gusto ni itong si Senator Amy Marcos. So, hindi naman po, opo, go ahead. Hindi pa rin po magpapa-hair follicle test itong pamilya Marcos. Para ano ang patunayan? Matagal na napatunayan na nag-negative ang Pangulo sa isang drug test. Sila pa ang nagbigay nito bago mag-eleksyon, naniwala sila dito, at pati ang St. Luke's, ang pamunuan ng St. Luke's na nagbigay ng certificate about dito, pinatunayan, kinonfirm ang kanilang test, ang kanilang evaluation. So ano pa? Para sirain ang Pangulo? So ano na naman ang susunod nilang iuutos sa Pangulo? Ang Pangulo ang uutusan talaga nila? For this? Hindi naman utu-uto ang Pangulo. Bakit? Nung panahon ba ni dating Pangulong Duterte, hinahamon din naman siya. So anong ginawa niya? Ang Presidente, ang Pangulo, alam naman natin kung paano magtrabaho. Sino ba ang nag-aasal na parang gumagamit ng droga ngayon dito? Ang Pangulo ba o sila?